Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Balita ng Daily Jagran kung saan sinabi dito sa balitang ito na ang Iran ay iniwanan ng 40 ka mga nations. Karamihan ito ay of course ang kanilang mga kapit nasyon diyan sa Gulf State. Ang Arab nation ay tuluyan ng iniwan ng Iran dahil sa pinagbubumba nila. Ngayon ay wala na silang mga kapatid yan mismo sa Middle East. Pangalawa, ang European Union ay tuluyan ng iniwan. Ang Iran na wala ni isa mang kusing na simpatiya, di lalo na ang Amerika. Di ba mga kababayan? At ang kanilang mga brotherhood dito sa Asia Pacific ay wala ni isa mang salita tungkol sa nangyayari na may simpatiya ba sila? Wala talaga. At hindi lang yan ang kanilang numero uno na mga kaalyado. Walang iba kundi ang kanilang big brother Russia ay wala man ni isang missile na pinadala para itulong. Ang China ay hanggang bunganga lang, katulad din ng ginagawa sa Pilipinas, hanggang salita lang itong China na kunwari tutulong sa Iran, yun pala ay wala rin. Kaya lahat na lamang ng kapanalig ng Iran, lahat ng kaalyado ng Iran ay tuluyan ng tumalikod sa Iran. Napakalungkot. Akala ng Iran na nagipaglaban pa sila ngayon sa Amerika na mayroon pang nakatingin sa likod nila. Akala ng Iran na nandyan pa yung kanyang mga kaalyado, kung saan kapag matatalo na talaga siya ay magipaglaban na ang mga ito para sa kanya. Ang nangyari ay wala na, tuluyan na. Nag-iisa na lamang ngayon ang Iran sa pakipaggera sa Amerika. At ang masakit niyan, bagsak ang ekonomiya, wala ng pera, pulbos ang kanilang mga gusali, lahat na lamang ng infrastructures, pati na nuclear power plant, water desalination, wala na. Sanctions, napakarami. Inflation rate, tumataas. Bilihin, ang mahal-mahal. So hindi natatagal ang Iran. Kahit na sa ekonomiya pa lamang babagsak na sila, kahit na hindi na sila girahin ng Amerika, tuluyan na silang malibing sa kumunoy sa kahirapan. Ito yung picture na hindi nakikita ng Iran. Kaya mabuti pa ay susuko ang Iran para tutulungan din sila ng Amerika sa pagtayo ng Iran. Yung kondisyon ng Amerika nung una nilang pinirmahan na negotiation deal Pero dahil sa wala ngang mga utak itong mga tulunggis na ito, kaya ito yung nangyari. Natuluyan na silang iniwan, ang lahat ng swerte ay nawala na, kawawang nila lang. So meron tayong balita dito courtesy ng Daily Jagran, atin pakinggan at panuurin. The European posture toward Iran remains what it has been for a while now. Sanctions, suspicion, and very little sympathy. Israel and the United States, on the other hand, obviously are not moving on without Iran. They are the reason Iran is in this position in the first place. Washington's sanctions pressure has not eased, and after a war that saw its own supreme leader killed, Iran's internal politics remain in visible disarray. Its new leadership still finding its footing under Mojtaba Khamenei, even as the country's economy bleeds out. So look at the map here. Russia, indifferent. China, hedging. Europe, hostile. Israel and the US, actively opposed. And the Gulf states around it, they are not waiting for Iran to recover. They are sprinting past it right now. Saudi Arabia, Iran, Kuwait, using the ceasefire window to pump as much oil as they can, grabbing the market share Iran cannot hold on to. And then there is the UAE, which did not just outpace Iran, it left the entire OPEC table to do it. The UAE quit OPEC back in May, and its production has surged
to nearly 3.78 million barrels a day, almost 900,000 barrels a day above what it was producing before the war even started. So eto na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ang mas masakit ang nangyayari ngayon kung ito'y karera pa, kung ito'y contest ng marathon, ang Iran ay talagang naiiwan doon sa starting line pa lamang at ang kanyang mga katunggali ay nandun na sa finish line, ang layo-layo na ng agwat eh. Kumikita ang lahat ng Arab nation, kumikita ang lahat ng kanyang kapitnasyon. Kahit Iraq ay kumikita, ang Oman ay Jordan, kumikita, Kuwait, lalo na ang Saudi Arabia. Kumikita, pero ang Iran, wala talaga kahit ni kusing. Yung kanilang pera ngayon ay yung reserba na lang nila yan na ginamit nila. Pag naubos na yung reserba na pera na yan, wala na talaga. Paano sila makapagbinta? Nandiyan nakaharang ang steel wall, nakaharang ang Amerika sa labasan ng Strait of Hormuz. Sila yung na-hostage. Ang realidad, sila yung na-hostage. Akala nila, sila yung nag-hostage ng buong mundo sa oil crisis. Pero ang nangyari, sila na yung hinostage ng Amerika dahil sa blockade. Ito ang hindi nakikita ng Iran dahil sila ay mga bulag. Isa pa diyan, ang utak nga ay kasing laki lang ng munggo, mga kababayan. Alright, balik tayo kay Nikita Kapoor ng Daily Jagran. Even Venezuela, for that matter, a country that knows a thing or two about sanctions and about isolation, is climbing out of its hole faster than Iran. Everyone found their own way out. Iran is still stuck at the bottom, alone with wreckage. So is Iran surrendering soon? Maybe not on paper. There is no white flag, no ceasefire document with that word in it, but surrender doesn't always look like a signature, viewers. Sometimes it looks like a country slowly running out of oxygen while the rest of the world simply stops picking up the phone. Iran did not just lose a war, it is losing its seat at the table. And when Russia won't fight for you, China won't buy from you, Europe won't talk to you, and your own neighbors are lapping you in the same market you used to dominate once, that is not a ceasefire. That is isolation with a countdown clock running super fast. I am Nikita Kapoor. This was Decoded. We will keep watching Iran so you don't have to. Until then, what do you think about it? Tell us in the comment section below. Ayan, so napakasakit talaga. Kahit ako kung ilagay ko ang sarili ko sa Iran, napakasakit niyan. Iniwan ka ng, tinatraidor ka ng China, ng Russia, na yung mga big brother, mga malakas na bansa na kalaban ng Amerika. Akala kasi ng Iran, dahil meron silang pinirmahan na mga economic treaty, akala ng Iran nakasama doon ang defense treaty. Yun pala wala Ang sabi ng Russia at China, yung pinirmahan namin ay economic treaty lang, hindi yung defense treaty. Kaya hugas kamay ang Russia at China. Bakit ba naman makipagdigma ang China at Russia sa Amerika? Alam nila matalo sila Kaya natalo ang Iran sa chess game. Meron ng kasabihan na in the battle of the brains, the genius is the king. The genius is the king. Mga kababayan, sino ba ang genius? Alangan naman na Iran yung genius. Tapos kung magpalabas ng kung ano-anong mga balita itong Iran, sinasabi na nautakan nila si Trump, nanalo sila, talo daw ang Amerika. Meron bang nanalo sa gira na pulbos lahat ng kanyang mga gusali, ang infrastructures, at patay lahat ng kanyang mga generals, pati pa ang kanilang Diyos na Santo Papa, na sabi ni Robin Padilla ay Santo Papa daw, yung si Ali Khamenei. Nako, ang dami-dami namang mga diyan mga holy man sa sa Middle East. Bakit si Ayatollah Khamenei pang nagiging idol ni Robin Padilla? Grabe naman talaga tong si Robin, no? Parang ganun din ang utak na IRGC. Kung tingnan natin, galit nga sa Iran ang lahat ng kamusliman diyan sa Middle East Tapos si Robin Padilla doon pa rin pumapanig. Ano bang klaseng utak yan, mga kababayan? Hindi ata kilala ni Robin Padilla kung sino si Ali Khamenei. Isang teroristang rehimen, IRGC.
Kahit na mismo mga taong bayan ng Iran ay galit dyan eh. Tapos idol ni Robin Padilla. Naku, grabe naman. Kahit itong issue ng Iran ay wala din alam si Robin Padilla eh. Lalo na sa Senado natin. Anong bang mga pinaglalaban dyan ni Robin Padilla? Meron pa siyang pinagmalaki na Robin Padilla Bill. Hindi naman pala siya ang gumawa niyan eh. Kaya tuloy nag-viral. Alright. So, balik tayo dito sa napakasakit na katotohanan sa Iran. Wala na ang kanyang mga kaibigan, wala na yung pinirmahan niya na akala niya defense treaty, yun pala ay hanggang economic treaty lang sa Russia at China. At wala na rin yung kanyang mga Muslim Brotherhood sa Gulf State kasi pinagtitiran niya ng missiles eh. Sino ba namang hindi magagalit sa iyo? Pinagbubumba mo na eh. Siyempre, magagalit sa iyo yung mga kadugo mo mismo. Kaya napakalaking pagkakamali ng Iran dahil sa kanilang akala nila sila na yung talaga yung naghari diyan sa Middle East. Nagkamali sila ng tansya, mga kababayan. Kahit ako'y naaawa sa Iran dahil ngayon hindi pa nila alam kung ano na ang mangyayari sa kanila. Akala nila pagkatapos ng gera ay ganun lang yung kadali. Hindi na. Pagkatapos ng gera, ang momentum ay patuloy pa rin na hahatakin sa Yurak, sa Putik, hahatakin sa Kumunoy ang Iran sa kahirapan ng kanyang ekonomiya. Lahat sanksyon, ekonomiya niya sira, infrastructure sira. Wala na talaga. Kahit patapos pa ang gera, kahit manalo sila, hindi nila maibalik yung nasira sa gera, hindi may balik ng 20 years. So may balik siguro yan, mga 100 years, patay na sila dyan, di ba? Ibang henerasyon na yun, mga kababayan. Alright, ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat at sa aking avid followers, ako'y laging sumasaludo sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam.